Nabalot ng abo ang maraming bahagi ng Albay matapos muling mag-alboroto ang bulkang Mayon nitong Sabado. Sa taas ng abong ibinuga, apektado ang maraming residente, maging ang kanilang kabuhayan. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Ang bilis. Yan o, yan o. Oh, grabe ang bilis. Para tayong hinahabol. Hindi ito eksena sa science fiction movie o climax ng isang apocalyptic film, kundi eksena ng muling pagputok ng bulkang Mayon sa Albay nitong Sabado. Sa video na ito, imbis na ganda ng bulkang Mayon ang masilayan, nangangalit na usok at abo ang sumalubong sa rider. Wala na rin nagawa ang ilang residente, kundi pagmasdan na lamang ang kapal ng abo na ibinuga ng hindi na rin maaninag noon na Mayon. Agad namang inilikas at dinala sa mga ligtas na evacuation center ang mga apektadong residente. Meron actually tayong 1,438 families, no, na nasa evacuation centers. Pero yung lang dito kumbaga na nag-evacuate dahil dun sa nangyari nung Sabado ay mahigit 300 pamilya. Kasi yung 1,100 sila na yung mga kababayan natin na una nang nag-evacuate since January nung itinaas nga po sa Alert Level 3. Sa tala ng OCD Region 5, tinatayang mahigit 102,000 na individual o mahigit 30,000 pamilya mula sa 87 barangay ang apektado ng pagsabog ng Mayon. Halos mamuti naman na ang buhok at damit ng residenteng si Francis dahil sa tindi ng bagsak ng abo sa kanilang lugar. Sa Ginubatan Albay, nagmistulang black and white ang paligid. Nang mapuno ng abo, hindi lang ang mga kalsada, kundi maging mga sasakyang nakaparada. Hindi rin nakaligtas ang mga pananim sa Kamalig Albay na balot na ngayon ng makakapal na abo. Kahit mga alagang hayop, wala ring ligtas sa pinsala ng Mayon. Yung mga pinaka-naapektuhan po ng mga munisipyo ay itong dito sa 3rd district ng probinsya ng Albay. Kasama dyan syempre yung Mayon ay nasa Daraga, and then kasama yung Kamalig, and then yung Ginubatan. Yung usok naman po, no, yung abo, as far as sabi po ng FIVOX ay umabot din po hanggang sa OWAS. Pagtitiyak ng OCD, sapat ang kanilang resources para sa agarang tulong sa mga apektadong residente. Nitong weekend lang din tumulong ng Bureau of Fire and Protection at Department of Public Works and Highways sa clearing operations. Naging putik na kasi ang ilang bahagi ng inabong lugar matapos bumuhos ang ulan. Kaya paalala ng mga otoridad, mag-ingat sa banta ng lahar. Ano ang eksaktong maging epekto sa inyo kung ito ay uulan, kung kayo ba ay madadaanan din nung lahar halimbawa, o kung makakatulong ito dahil mafa-flash out yung mga abo. Bagaman expected na kung iisipin ang pag-aalboroto o paggising ng bulkang Mayon na isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa bansa, hindi dapat makampante at ipasawalang bahala ang pangalib na dulot nito ayon sa Civil Defense. Payo nila ngayong may ashfall, magsuot ng makapal na face mask, N95 o basang bimpo. Iwasang lumapit sa permanent danger zone, isara ang mga pinto at bintana, ugaliin ang pag-inom ng tubig at sumunod sa direktiba ng mga otoridad. At para naman sa mga may respiratory illnesses o medical conditions, kung pwedeng hindi lumabas ng bahay, nasa loob lang, pero kung kailangan pong lumabas ay nakasuot ng mga mask, no? Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon simula pa noong January 6. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.